kapatid, nandito na naman sa harap ninyo na gaya ng napanood niyo yung una sa mga naunang video na binabahagi ko sa sanglibutan. Ito ang inyong maliit na kapatid, yung pinakamaliit sa kaharian ng langit. Ako yun, mga kapatid. Ako yung bunso sa lahat ng sinugo. At binigyan ng ating Ama ng kaisipan at pusong hindi magsasawa magpaliwanag, mangaral, magpaalala ng sapat upang ikaligtas ng bawat isa na nakikinig at susunod sa mga utos ng ating Ama na ibinigay niya sa akin sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak, ang ating Panginoon si Isa. Yun ang kanyang bagong pangalan dito sa kanyang itinakdang araw. Dahil siya ang ating Panginoon si Isa, mayroon siyang araw. Hindi lahat ng araw sa sanlibutan. Dahil ganun nga yung mga anak mayroong bahagi, mayroon yung kani-kanilang gamit, mayroon silang sariling arado, magsasaka. Ganun din ang ating Ama. Mayroon din siyang sarili. Iba ang pag-aari ng ating Ama. Iba rin ang pag-aari nating mga anak niya. Ang pag-aari ng ating Ama ay mga banal na bagay. Ang ating Ama na sa atin ay lumikha at hindi pwedeng sirain ng tao. Lahat ng mga bagay na sa kanila hindi kayang sirain ng tao. Yung utos niya, pag sinabi niya, dapat sundin. Pag hindi mo sinunod, hindi mo kayang sirain yung kanyang utos. Ikaw ang masisira pag hindi mo sinunod ang utos. Hindi yung utos ang sisirain. Ikaw na hindi sumusunod na binigyan ng kautusan, ikaw ang masisira. Ito, dahil kasi may mga tao na sadyang mga isinumpa na. Sinumpa ng ating Ama. At kakaunti lang yung mga pinili. Yun yun, ito na, ilang taon na kami. Dito, sa lugar lang na ito. Dito, Singabia. Zone 7. Baggaw, Cagayan, mga kapatid. Baggaw, Cagayan. Singabia. Zone 7. Ilang taon na kami rito na dito ako tinawag ng ating Ama. Walang sumasama kundi yung mga kapamilya ko lang dahil yung nakasulat. At yung malalapit din sa mga anak ko, yun may pumupunta rin. Pero merong hindi tumatagal. Yun yung mga talagang isinumpa ng ating Ama. Dahil bihira talaga yung makikinig dito na tutupad ng mga utos na ito. Sabi ng ating Ama na sa atin ay lumikha, magsipasok kayo sa makipot na daan. Makipot ang daan patungo sa langit. Maluwang ang daan patungo sa kapahamakan. Kaya bihira kung pumapasok dito. Bibihira. Sa ngayon dahil mahabang panahon ito, mga kapatid,
At kung maniniwala ka sa akin at susunod ka sa mga bagay na narinig mo sa akin, mararating mo yun yung haba ng panahon na yun. Mapapatunayan mo sa iyong sarili na ako nga. Ako at si isa ay iisa. Ibig kong sabihin, wala akong magagawa kung wala ang ating Panginoong si isa. Kaya siya ang naghahari sa akin. Siya ang gumagamit sa akin. Hindi ako ang gumagamit sa Panginoon na ako ang ginagamit ng ating Panginoong si isa. Kaya ako at si isa ay iisa. At si isa at ang Ama ay iisa. At yun nga, dahil dinala ako ng ating Ama dito sa inyong harapan at inalalayan ako ng kanyang kapangyarihan, ang ating Panginoong si isa. Siya ang nagtayo sa akin, hindi ako ang nagtayo dito. Ang kapangyarihan ng ating Ama ang nagtayo sa akin. Kaya hindi ako pwedeng tawaging founder. Dahil ang founder dito ay ang kapangyarihan ng ating Ama. Sa katotohanan, mga kapatid na nakikinig ngayon at nanonood, hindi ko gusto ito. Ang ating Ama ang may kagustuhan nito. Hindi ko ito kayang gawin. Sinabi ng ating Ama, hindi ka ba sumasampalataya sa akin? Sabi ng ating Ama, walang mahirap na bagay sa akin. 1998 pa ako tinatawag, mga kapatid. Kaya sa katigasan ng ulo ko, kagaya nga ni anong pangalan yan, ni Jonas na umatras. Lahat ng tinatawag ng ating Panginoon, ng ating Ama, mga propeta, halos lahat nagsitanggi. At naranasan ko rin ang pagtanggi. Dahil ako tinawag ng ating Ama. 1998, tinatawag na ako ng ating Ama. Tinanggihan ko nga. Kaya ito, ang daming nangyayari sa akin. Dahil yung ikatlong araw, yun yung kanyang araw. At ang isang araw, sa Panginoon natin, ay 1,000 taon sa atin. Yung ikatlong araw lumalabas na andito na. Kung 1,000 taon para sa atin, ang isang araw sa ating Ama, ay tapos na yung 2 araw, tapos na yung 2,000 taon. Andito na tayo sa ikatlong araw. Tapos na yung 2 araw, tapos na yung 2,000 taon. At nung taong 2000 sana ako magsisimula, kung hindi matigas yung ulo ko, kung naniwala kagad ako sa utos ng ating Ama. Ay year 2000, taong 2,000 nagsimula na sana ako nun. Ay kung mga may ibinigay sa akin na cross na dapat kong buhatin. Ibig sabihin, pamilya, binigyan niya ako ng pamilya kaya hindi ko agad natupad dahil yung mga anak ko nun maliliit pa. Sa panahon yun, kalakasan noon ng paghanap ng pera, trabaho, pabugso-bugso lang yung pagsunod ko sa ating itong banal na araw. Ginagawa ko rin to pero hindi steady, yung paputol-putol hanggang sa dumating yung araw na binitawan ko na nga. Ayun, may mga relihiyon akong pinaniwalaan, ay lalong pinalo ako ng ating Ama doon. Kung ano nangyari sa akin, pag nagtatrabaho ko, walang kahit gaano kalakas yung kita, wala, napupunta sa gamot. Napupunta sa doktor, puro pagamot, at nagkukulang pa. Kulang pa sa pagpapadoktor. Magtatanim. Palaging inuutang, hindi nakakabayad at kulang pang pangbayad yung inuutang na itinatanim na pinapupunan ng itatanim. Kaya yun, nung dumating yung eksaktong edad ko, sabi ng aking Ama noon, sa edad mong 49, magsimula ka na, kanya.
Nag-edad ako ng 49 noong 2017. Yun nga, sabi niya sa akin, gagapusin ka ng mga taong mapanghimagsik at hindi ka lalabas sa kanila. Dahil yung mga mapanghimagsik, mga kapatid, yung pinakasikat na mapanghimagsik dito sa ating bansa, basang Pilipinas. NPA, mga kapatid, yun lang yung sa akin, ang gapos sa akin. Nakasulat yun, kung inyong susubaybayan, o nasubaybayan yun na yung mga mensahe na pinalat ko, 17 na ata ito, mga kapatid, na mensahe. Tama ba ko? 17. O, 17. Malalaman ninyo kung totoo yung sinasabi ko dahil nakasulat lahat doon yung mga nangyari sa atin. Sinusugo kita sa gitna ng bayan na mapanghimagsik, ika sa akin ng ating Ama. Kaya kahit tingnan nyo sa mapa, itong lugar namin, red. Zone 6, Zone 7 ay pula, wala na nga di-deliver dito ng ano eh. Ang tawag dyan, yung ano yun? Online, yung mga in-order sa online, wala, takot na mag-deliver dito eh, dahil linagyan na nga ng pula, markang pula yung mapa ng asing Gabiya, Zone 6 at Zone 7 dahil mapanghimagsik talaga itong lugar na ito, mga kapatid. At hindi ako nagtataka dahil yun ang nakasulat. Yeah, pero paalisin ako dito ng ating Ama. Pag may hindi naniwala dito na kahit 10 lang sana, paalisin ako ng ating Ama dito at kakaunting tao lang ang may iwan dito, parurusahan dito ng ating Ama. Inaantay ko lang kung kailan niya sasabihin. Dahil nakahanda na ako ngayon sa lahat ng pinag-utos ng ating Ama dahil itinali na niya ako, ginapos na niya ako sa kanyang mga utos. Kaya wala akong magagawa kundi sumunod. At ito ay hindi para lang sa akin, ito ay para sa buong sanlibutan. Kaya ang pamagas ng aking ipinapasa sa inyo na mahahanap ninyo sa YouTube, ang ilaw ng sanglibutan. Ayan. Dahil pag nakinig ka dito at sumubaybay, hindi ka magsasawa at sumunod ka, makikita mo ang daan na iyong linalakaran. Kung tama, umali. Kung may tinik o patag na simentado ang iyong dadaanan. Dahil nga ilaw ng sanlibutan, dahil ang sanlibutan ay puno ng kadiliman ito, mga kapatid. Pero hindi lahat kayo na nakakarinig dito, sinabi sa akin ng ating Ama, ay mauunawaan, kung malalaman ninyo. Pero mga nakikinig dito na tama yung narinig, pero yung pumasok sa taingan nila mali. Tama yung narinig, parang sa tainga pumasok pero ang katotohanan niya sa puso eh. Yung pumapasok sa tinga ay sa puso yun eh, na dumidiretso sa puso. Sa tinga, diretso sa puso, pagdating sa puso, babalik sa isip. Pagdating sa isip, lalabas sa bibig. Kaya may mga nakikinig dito na tama yung narinig. Pero nung dumating sa puso, naging mali. Mababasa natin doon sa kanya. Doon sa Juan 3:13. Hanggang 27. Mahaba ito, mga kapatid. Juan 3:13. 19 hanggang 27. 3:13. Ito ang ating mababasa dito. 1:3:13 hanggang sa 27. Tapos 31.
Ito, basahin na natin mabuti. At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit, sa makatuwid bagay, ang anak ng tao na nasa langit. At kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, ay gayon kinakailangang itaas ang anak ng tao. Ibig sabihin ito mga kapatid, akala nyo higupin din sa langit na kagaya ng ating Panginoong si Isa na nakita ng mga tao nung tumaas ka sa langit. Ito ay tinatawag nitong langit ay papupurihan ito ng lahat ng tao. Pakiramdam ng mga tao, ako ang langit. Magyayari ito mga kapatid. Malalaman nyo ito. Antay-antayin nyo lang yung panahon. Dahil lahat ng hindi sumusunod dito, makakaramdam ng parusa. Pero yung makikinig dito at susunod, makakaramdam ng langit. Ito. Dito sa 15, ang anak ng tao ay itataas upang ang sino mang sumampalataya ay magkaroon sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Ama sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa 19. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng ating Ama. Pag hindi ka sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak, pag sinabing bugtong, iisa. Diba may kanta sa Ilocano? Bugbugtong puti may maysa. Kaya ang pangalan niya isa. Pag hindi kayo sumampalataya na ang pangalan ng ating Panginoon ngayon ay si Isa, kayo ay hinatulan na. Siya na. Katotohanan ito mga kapatid. Ang kakumplituhan ng naririnig nyo sa akin ngayon, panuorin nyo ang lahat ng aking mga mensahe. Ito. Ulitin ko dito sa 18. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos Ama. Mayroon siyang pangalan. Iba yung pangalan niyang dati, iba yung kanyang bagong pangalan, mga kapatid. May pangalan siyang bago. Pag sinabing bugtong, nag-iisa yan. Yan ang ibig sabihin. Yan ang ibig niyang sabihin ng bugtong. Nag-iisa dahil ang pangalan niya ay isa. Wala siyang katulad. Pero meron siyang inaalalayan na makikita mo siya, si Isa, sa kanyang inalalayan at kasalukuyang inaalalayan. Ito, ituloy natin. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw ng sanglibutan. Ito ang kahatulan. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw ng sanglibutan.
at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw. Nangyayari. Sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Ay kung mabuti ang kanilang ginagawa, marami na sanang lumapit. Ilaw nga ng sanlibutan. Pag sinabing ilaw ng sanlibutan, ay hindi yan namumuso mga kapatid. Katulad ng ating Panginoong si Isa, nung nandito pa sa lupa, sinasabi talaga siya ilaw ng sanlibutan. At sabi, kung ano ang ginagawa ko, gagawin rin ng mga sumasampalataya sa akin. Kayo ay anak ng ilaw, sabi ng ating Ama. Ay ilaw ng sanlibutan ng ating Panginoong Isa. Kaya, ang mga salita na ibinibigay ko sa sanlibutan, may pamagat na ang ilaw ng sanlibutan. Hindi kinakailangan nagagamit tayo ng daya dahil binabawal ng ating Ama ang magdaya. Kasinungalingan yan, yung pandadaya, bawal yan sa ating Ama. Kaya walang gumagamit yan eh. Yung salitang ang ilaw ng sanlibutan eh, walang bibigay ng pamagat yan eh. Dahil parurusahan kapag hindi totoo yung sinasabi mo, hindi pa tatagalin. Parurusahan kapag ginamit ko. May gumagamit niyan eh. Di ba? Sanlibutan. Hindi pinahintulot ng ating Ama na yung kabuuan ng pangalan na ang ilaw ng sanlibutan ay magamit nila. Sanlibutan lang. Ito ay sanglibutan mga kapatid. Kompleto. Kung ano yung nakasulat, iyon din ang aming ginagawa at iyon ang aming tinutulan kung ano yung mga nakasulat, mga talata. Kaya mga kapatid, walang kasinungalingan dito. Kasalanan mo na lang kung hindi ka maniwala. Asan na tayo? Hanggang saan ba ito? 27. Hanggang sa 27. Ito ang kahatulan ni kanya. Ito yung kahatulan, kaya nga nandito na eh. Nandito na yung hatol eh. Ang ilaw ng sanlibutan, nakasulat, ito yung kahatulan. Ang ilaw ng sanlibutan. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw. Tama ba o hindi? Ito sinasabi ito. Lahat ng gumagawa ng masama napupuot sa ilaw. Sino mo yung mga mapanghimagsik na tao, yung mga gumapo sa akin? Kumikilos ang mga yan pag madilim. Ayaw nila ng may ilaw. Pag may ilaw ka sa bahay, pagpapasok sila, mag-uutos sila ng bata. Ay, uncle, patayin mo daw yung ilaw dahil pupunta sila rito. Takot sa ilaw, gumagawa ng masama. Kaya tumatama sa kanila ang salitang ito. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw. Inyo mga kapatid, nalinaw. Lahat ng natutuwa sa kadiliman, yun yung gumagawa ng kasamaan. At lahat naman na naniniwala sa kaligtasan at ng katotohanan, yun yung mga may hawak ng ilaw, mga kapatid. Siya nawa. Ayaw kasi nilang madapa eh. Kaya sila mahawak ng ilaw. Gusto nila maliwanag ang kanilang harapan. Mahirap madapa dahil masakit ang madapa. Kaya kailangan ang ilaw, mga kapatid. Kaya lumapit ka kapatid dahil ito ang ilaw ng sanlibutan. Ito, ituloy natin hanggang sa 27 tayo. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang huwag masaway ang kaniyang mga gawa. So ito palang ilaw, ay sumasaway talaga ito. Sinasaway pala talaga ng ilaw ng sanglibutan ang mga masasamang gawa. Hindi pinapayagan dito, mga kapatid. Yung magsalita, magmumura ka dito, hindi ka pwede. Hindi ka makakapasok dito. Kakain ka ng baboy, hindi ka pwede dito. Sinasaway dito ang mga gumagawa ng masama. Pag mapangalon niya ka, hindi ka pwede dito. Alisin mo yan, papasok ka.
Pero pa ikaw ay mapangalo niya, papasok ka rito. At patuloy yan na ginagawa mo, hindi ka pwede rito. Kapatid, hindi ka makakapasok dito. Kung ikaw ay magnanakaw, pwede kang pumasok, pero alisin mo sa sarili mo ang pagnanakaw. Iwan mo yan. Kung ikaw ay mamamatay tao, pwede kang pumasok dito, huwag ka nang papatay. Yan ang patakaran ng ating Ama. Huwag kang mag-iisip ng masama sa iyong kapwa. Huwag kang mangangalunya. Lahat ng kasamaan, alam natin yan. Dahil napakatagal na nating naririnig ang mga batas at kaparusahan sa mga gawang masama. Kahit sa batas ng tao talaga, pinagbabawal yan. Kamang rape, o ba? Huwag mong hahangadin ng anumang bagay ng iyong kapwa. Huwag mong pag-iisipan na kunin ang anumang bagay ng iyong kapwa. Huwag kang mainggitin. Yan. Bawal dito yan. Huwag kang magkakalat ng chismis na wala namang katotohanan. Kahit may katotohanan, pag chismis, huwag mo ikakalat yan. Ang dapat lang nating ikalat, kapatid, yung mga utos ng ating Ama. Huwag yung kasiraan ng ating kapwa. Kahit alam mong kasiraan ng kapwa, kahit alam mong totoo, huwag mong ikalat yun. Kasiraan ng ating kapwa yun. Dahil ang ating Ama, walang natatago sa kanyang gawa. Lahat ng gawa, hayag sa kanyang paningin. Sinasabi niya, walang may damit sa aking harapan. Kaya ano man yung ginagawa ng ating kapwa, hayaan na lang natin yung kanilang ginagawa. Basta pangaralan natin sila kung ano ang dapat gawin. Huwag natin sabihin, huwag mong gawin yan. Sabihin lang natin kung ano ang kaparusahan doon sa ginagawa niya. Bahala siya kung matatakot siya. Alam mo, ang kaparusahan sa ginagawa ng ganyan dahil nakasulat, ganito. Yan, napakasimple na gagawin natin sa ating kapwa. Kaya dito sinasabi ko kung ano yung tatanggapin ng bawat isa na hindi susunod sa pinag-uutos ng ating Ama. Kaya huwag kang magsawa, kapatid. Dahil kailangan mo to. Hindi ang tao ang kailangan ng ating Ama, kundi ito ang kailangan ng tao, ang salita ng ating Ama. Dahil maawain ng ating Ama. Yung sanlibutan, makasalanan talaga. Nakasulat yan eh. Di ba, gugunawin ng sanlibutan, narinig mo na yan. Gugunawin. Parurusahan, huhukuman. Ngayon, nanghihinayang kasi ang ating Ama sa atin eh. Kaya nagbigay siya ngayon ng utos. Nagbiling siya ngayon ng talagang magsasabi ng tunay at tapat na kinaroroonan ng sapat upang ikaligtas ng bawat isa sa atin. Ito ay ibinigay dito sa kanyang panahon. Itinayo niya dito sa sanlibutan ngayon na kasalukuyan na nakalaan sa apoy ng kaparusahan. Ito nga, sinasabi ko sa inyo at itinuturo na ito ang dapat ninyong sundin at paniwalaan. Dahil wala nang iba pa na dapat tayong pakinggan kung hindi ito. Dahil kung aantayin natin yung pangako niya na sinasabi niya ay babalik, makikita tayo at makikita natin ng mukhaan. Iba yun, kapatid. Yung pagbabalik na yung kasabay na nun ni Apoy. Makikita ng mukhaan natin, pero kasabay nun ay Apoy. Oo, kasabay niya Apoy. E pag yun lang aantayin mo, baka hindi ka makarating, hindi ka makaabot yun. Pero makikita namin yun. Yung kanyang pagdating. Makikita ng mukha. At makakasama namin siya hanggang sa walang hanggan. Yan ang pangako dito, kapatid. Pero kung aantayin mo yung actual na pagdating niya,
Maraming nagsasabi na, Diyos ka ba? Bakit mo sinasabi yan? Ba't ka ay nagtatakda na ng ganyang araw? Diyos ka ba? Hindi ako Diyos. Sinasabi ko. Ba't mo sinasabi nga? Dahil sinugo ako ng Diyos. Kaya ako sinasabi. Pag sinugo ka ng Diyos na ating Ama na sa atin ay lumikha, sasabihin mo ng kanyang mga utos. Pero pag hindi ka binilin, ay huwag mong sabihin. Parurusahan ka lang natin. At ito nga, yung mga palatandaan. Ito, ituloy natin. Nasaan na tayo kanina? Ito, 21. Datapwat ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang mahayag na ang kanyang mga gawa ay ginawa sa Ama. Lumalapit sa ilaw. Yung gumagawa ng katotohanan, lumalapit dito. Kaya kung katotohanan ang ginagawa mo, kapatid, sigurado lalapit ka rito. Pero kung hindi ka makakalapit dito. Totoo yan, kapatid. Hindi ka makakalapit dito. Pag walang katotohanan ang ginagawa mo. Dahil ito ang nakasulat. Ito. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay nagsiparoon si isa at ang kanyang mga alagad. Kasama niya palagi, alagad. Kaya ito mga kapatid, alagad. Dahil ito ay kasama na nung una. At kasama rin dito sa huli. Sa lupain ng Hudiya. At doon siya tumira, nakasama nila. At bumabautismo. Iba ba? Masisigaw ko doon, nakasisa yung liwanag. Yan. Doon tumira at bumabautismo. At bumautis mo rin naman si Juan sa Inon na malapit sa Salem. Sapagkat doon maraming tubig at sila'y nagsiparoon at nangabautismuhan. Sapagkat hindi pa ipinapasok sa bilangguan si Juan. Si Juan Bautista, babautismo. Nagkaroon nga ng isang pakikipagtalo ang mga alagad ni Juan sa isang Hudyo patungkol sa paglilinis. At sila'y nagsiparoon kay Juan at sa kanya sinabi, Rabi, yaong kasama mo sa dako paroon ng Jordan na binigyan mong patutuo na narito siya'y bumabautismo at ang lahat ng mga tao'y nagsisiparoon sa kanya. Sumagot si Juan. Ibig sabihin naiinggit itong alagad ni Juan. At sumagot si Juan na sinabi, hindi makatatanggap ng anuman ang tao malibang ito'y ipinagkaloob sa kanya mula sa langit. Kita niyo mga kapatid, lahat na tinatanggap natin, yan ay mula sa ating Ama. Wala tayong tinanggap na hindi nagmula sa ating Ama. Ano man yung mga nasa atin ngayon, mula yan sa ating Ama. Kaya dapat tayong magpasalamat sa Kanya. Kung ano yung mga itinakda niyang araw na pagpapahinga, magpahinga tayo. Dahil lahat ng nasa atin mula sa Kanya. Upang tayo patawarin niya. Alam niyo mga kapatid, yung pagpapatawad. Tulad nung nabanggit ko kanina, hindi pa sa video na ito, na lahat ng bagay ay tinanggap natin mula sa ating Ama. Ibig sabihin, utang natin sa Kanya.
lahat ng mga bagay na tinanggap natin mula sa ating Ama na nasa langit ay utang natin sa Kanya. Naniniwala ka, hindi? Kapatid, ito. Ibig sabihin, kapag may utang ka, dapat mong bayaran. Ngayon, ang ating Ama mapagpatawad. Mayroong taon ng pagpapatawad sa mga utang at ito yung taon ng pagpapatawad sa ating mga utang. Ibig sabihin, parang yung utang ay parang kasalanan dahil dapat mong bayaran Walang kasalanan na hindi dapat pagbayaran, hindi dapat panagutan, at walang utang na hindi dapat bayaran. Kung anong utang, siyempre babayaran. Siya nawa. Ngayon, may pangako ang ating Ama na siya ay nagpapatawad ng utang. Yung buhay natin, utang natin sa Kanya. Yun ang pinakamalaking utang natin sa Kanya, yung buhay natin. Ngayon, pag naniwala ka sa mga sinasabi ng huling sugo na nagsasalita ngayon sa iyong harapan, nandito yung kapatawaran sa lahat ng pagkakautang. Patatawarin ka ng ating Ama sa lahat ng iyong kasalanan, sa lahat ng iyong mga nagawa. Huwag kang makatakot. Halimbawa, ikaw ay napakarami ang kasalanan sa iyong kapwa at narinig mo ito. Sasabihin, wala na kong pag-asa. Napakarami kong kasalanan. Alam mo, halimbawa, ikaw ay babae, nakikinig mo yun. Lalaki ka man. Ikaw ay naging coolboy. O ikaw man ay babae na nabubuhay sa pamagitan ng pang-aaliw sa kapwa o pagbibinta ng panandali ang aliw, ganun. Trabaho yun pero yan ay pinapaalis nga sa atin ng ating Ama. Ganun man na naging trabaho mo. O kaya ikaw mga nagnakaw, o kaya ikaw ay nakapatay. Kahit anong uri ng kasamaan ang nagawa mo noon. Ngayon, naririnig mo ito. Huwag kang magalinlangan, patatawarin yan ng ating Ama. Sinasabi ko sa iyo ito. Lumapit ka lamang sa akin, ika ng akin. Lahat ng iyong mga kasalanan, babaliwalain na niya. Ito yung panahon ng kanyang pagpapatawad sa atin ng lahat nating mga kasalanan. Magbalik ka lamang sa kanyang harapan. Siya ay hindi namimili ng tao. Siya naman. Bumalik ka lamang at makinig, sumunod sa kanyang mga ipinag-uutos. Kaya ang kailangan gawin ngayon ng mga nakikinig ay yung mga dapat gawin. Yun ang isipin. Hindi yung mga ginawa na. Yung mga gagawin pa na itinuturo ng ating Ama ngayon na naririnig ninyo sa huling sugo, yun ang dapat ngayong gawin. Nandun yung kapatawaran ng lahat ng kasalanan na nagawa natin sa sanlibutan. Huwag na nating balikan yung mga kasamaan na ating nagawa, na ating kinagisnan. Huwag ka sasamba sa Diyos-Diyosan. Basta lumapit ka lang dito, malalaman mo ang lahat. At pag hindi ka nakinig, hindi ka naniwala, ay iyon yung sinasabi niya na kung andun sa 27 ating mababasa. Saan na ba tayo kanina? Tayo nakarating. Napuputol-putol kasi 27. 27. Saan tayo natapos kanina? 27. 27 na. 4, 3:27. Okay. Ito, 30. Sumagot si Juan, sinabi niya,
hindi natatanggap ng anuman ng sino ng mga tao malibang ito ipagkaloob sa kanya mula sa langit. Ayun. Kaya pinagkaloob sa atin yon yung mga bagay na yun upang maalaman natin ang kanyang pagpapatawad. Mga nangyari sa atin yun, mga gawaing yun upang makilala natin na ang lahat pala ng kasalanan ay may kapatawaran. Ganun din, pag hindi ka humingi ng tawad, ay may kaparusahan sa mga nananatili sa paggawa ng kasalanan. Yun. At doon sa 31, may mababasa tayo, karugtong pa niya, ang nanggaling sa itaas ay sumasa ibabaw ng lahat. Ang galing sa lupa ay tagalupa nga at ukol sa lupa. Ang sinasalita niya, ang nanggaling sa langit ay sumasa ibabaw ng lahat. Siya nawa. Ayun. Kaya ito mga kapatid na nanonood at nakikinig, napaka pambihirang pangyayari ngayon ito dito sa ibabaw ng lupa. Dahil dito pa sa ating bansang Pilipinas, itinayo ng ating Ama ang kanyang sinugo. Ito ay mula sa langit. Dahil pinakita sa akin ng ating Ama na lahat ng kumukontra dito, lahat ng nagbabalak dito ng masama, napapasama, lahat ng nag-iisip sa akin na ako ay patayin, na namamatay, mga kapatid. Katotohanan yan. Kaya hindi ako nangingimi na magsalita ng ganito dahil binigay sa akin ng ating Ama ang kanyang makapangyarihang salita. Ito kasi ay hindi lahat ng mga nakakarinig dito ay mauunawaan dahil may mga tao talagang itinalaga na isinumpa na nasa tiyan pa lang ng ating mga magulang. Mababasa natin sa Juan 7:49. Juan 7:49. Juan 7:49. Ito. Mababasa natin. Datapwat ang karamihang ito na hindi nakaaalam ng kautusan ay sinumpa. Tingnan niyo mga kapatid. Yung mga hindi nakakaalam ng kautusan, yan yung mga isinumpa. Pag isinumpa ka, manginig ka na ngayon pa lang pag isinumpa ka. At kung hindi mo ito naunawaan itong mga sinasabi ko sa iyo, kadamay ka sa mga isinumpa. Ngayon, kung gusto mong malaman na talaga, kung gusto mong tukuyin at ayaw mong madamay ka sa mga isinumpa, kumapit ka sa aking mga salita. Malalaman mo ito. Pero pag isinumpa ka, hindi ka nasusubaybay dito. Sigurado. Sigurado yan. Pag ikaw ay isinumpa, hindi ka nasusubaybay dito. Antayin mo lang yung parusa. Dahil ang parusa, andyan na yung salot. Yan ang mga palatandaan yan. Dahil lang hindi tatamaan yan. Yung mga may tanda, may tatak. Yung mga may ganito kapatid. Yan ang hindi tatamaan ng salot. Yan ang promise ng ating Ama. Siya naman. Kaya may ganito kami sa ulo. Salot.
Yan, tingnan nyo, yung mga isinumpa, yung hindi nakakaalam ng kautusan. Ngayon, malalaman mong kautusan pag nakinig ka sa akin. Ito. At doon sa gawa, 7:51 hanggang 53, may masasabi, may bababasa tayo doon, sinasabi. Gawa 7:51 hanggang 53. Gawa ba yun? 51, 53. Ito, basahin natin. Kayong matitigas ang ulo at di tuli ang puso't mga tainga. Matitigas yung ulo. Hindi tuli ang puso at tainga. Kasi sabi ko, pag nakinig ka dito, tanggalin mo muna ang dumi sa tainga mo. Para maunawaan mong mabuti dahil may mga nakikinig dito mga pagkatapos makinig na nag-chat-chat. Ay yung sinachat dito, yung napakinggan ay mali. Kasi kung marumi ang tinga nun. Hindi naunawaan. Nakinig, hindi naunawaan. Iba-ibang sinasabi. Yung napakinggan tama, tapos yung sinalita mali. Kaya ito ang salita ng ating Ama sa kanila. Basahin natin at pakinggang mabuti. Kayong matitigas ang ulo at di tuli ang puso't mga tainga. Kayo'y laging nagsisisalangsang sa Espiritu Santo. Kung ano ang ginawa ng inyong mga magulang, ay gayon din naman ang ginagawa ninyo. Yung mga matitigas ang ulo. Hindi tuli ang puso, pati tainga. Na mag-ingat kayo mga kapatid. Kayo kaparusahan ninyo. At hanggang sa 53, tuloy natin. Alin sa mga propeta ang hindi pinag-usig ng inyong mga magulang? At kanilang pinatay ang nagpapahayag ng una ng pagdating ng matuwid na ito. Na sa kaniya kayo ngayon ay nangaging mga tagapagkanulo at mamamatay tao. Kayo na nagsisitanggap ng kautusan ayon sa pangangasiwa ng mga anghel at hindi ninyo ginanap. Alam niyo mga utos, pero hindi nyo ginagawa. Noon pa, pinapaalam ko na ito sa lahat. Kaya ako sinugo ng ating Ama na propeta na kagaya ni Moises. Dahil andun ang kaligtasan sa mga utos ni Moises. Huwag kayong maniwala sa mga sinasabi ng mga nauna sa akin na nagtuturo hanggang ngayon. Pinapakayayaman. Sabi niya, pag hindi kayo pumasok sa aming reliyon, hindi kayo maliligtas. Ay hindi naman sinabi sa banal na kasulatan na ang relihiyon na yun ang kaligtasan. Ano ang pinag-uutos sa banal na kasulatan na gawin ng tao? Mga kapatid, gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. Yun ang utos. Hindi niya sinabing gawin ninyong iglesia ni Kristo ang lahat ng bansa. Hindi ganon. Iglesia daw ni Kristo, si Manalon man na sinusunod. Tama kapatid, umalik. Dahil kung Kristo ay dapat umaayon ka sa mga nangyayari sa buhay mo. Hindi ka pumupunta sa ibang bansa na doon ka makikipag transaksyonan
naniniwala pa sa kanilang mga patakaran. Pag sinugo ka sa isang bayan, doon na yung patakaran doon dahil doon ka itinayo ng ating Ama, yun ang ipangaral mo, yun ang ituro mo, yun ang sundin mo. Kung ano yung damit na nandun, yun ang gamitin mo. Kung ano yung mga salita na nandun, yun ang gamitin mo. Dahil iisa lang ang salita na itinuro ng ating Ama sa kanyang huling sugo. Natakot ako dito dahil gagawin akong mamamalakayan ng tao. Sabi ng ating Panginoong si Isa. Iisang salita lang ang alam ko. Tagalog lang. Ayun, marunong din ako mag-Ilocano. Halos kaparehas din ang pagkaalam ko sa salitang Tagalog, halos magkalibel sa kayong Ilocano. Kaya ko magsalita ng Ilocano at Tagalog. Ayun lang ang alam ko. Sabi ng ating Ama. Diyan ka lang. Hindi kita sinusugo sa bansa na hindi mo nauunawaan ang kanilang mga salita. Sinusugo kita sa bansa na nalalaman mo ang kanilang mga salita. Kaya andito ako. Kaya hindi ako marunong mag-English, mga kapatid. Sulit lang Tagalog. Pinoproblema ko paano pag napunta sa ibang bansa yung salita dahil ipangaral sa buong lupa ito. Gawin mong alagad ang lahat ng bansa. Kaya ito alagad ng isa. Yan ang utos niya na gawin. Hindi niya sinabi na gawin mong sabadista ang lahat ng bansa. Hindi sinabi sa Biblia yan. Hindi yan pinag-uutos. Kaya ang ginagawa namin dito, pero parang lahat ng utos ng ating Ama, yun ang nangyayari dito. Hindi niya sinabing gawin mong iglesia ang lahat ng bansa. Hindi niya sinabing gawin mong ang dating daan ang lahat ng bansa. Hindi nakasulat yun, mga kapatid. Kaya magalit na kayo kung magagalit kayo sa akin. Pero lahat ng galit nyo sa akin, sisigurado kong babalik sa inyo. Dahil lahat ng nagalit sa akin napahiya. Kaya kung gusto nyo mapahiya, magalit kayo sa akin. At ito pa. Dito tayo sa tapos na tayo sa matitigas ang ulo. Mga hindi tuloy ang puso at tainga. Kaya kung makikinig kayo dito, mga kapatid, pag nakita nyo na yung mensahe, ang ilaw ng sanlibutan, tuliin nyo muna yung inyong tainga. Lisin nyo muna yung dumi. Bago kayo makinig. Manood. Mamaya, iba na naman pangdinig nyo yung mag-chat na naman kayo dito. Iba na naman. Ay kapatid, hindi kami marunong makipagtalo. Kaya pag masama yung mga kinetics na dito, hindi namin re-replyan yan. Dahil kaguluhan lang yan eh. Pagpapaliwanag lang. Paliwanag ang sinasabi ito. Paliwanag. Liwanag, hindi pa dilim. Kaya nga ilaw na sa libutan ito. Pinapaliwanag sa inyo. Pinakikita. Iniilawan ang inyong mga katanungan dito. Ang problema naman doon sa mga hindi tuloy ang tainga. Marinig niya, nakita niyang malinaw. Linalabas niya, yung pumasok sa kanya na malinaw. Madilim. Pinapatay niya ang ilaw. Hindi pwede, hindi mangyayari yan. Mapapahamak ka lang. Ikaw na gustong patayin yung ilaw. Hindi mo papatay ang ilaw. Yung magbabalak na pumatay sa ilaw ang mamamatay. Hindi mo kayang patayin ng ilaw. Ito napakalaki nito. Hindi mo kayang sukatin ang laki ng ilaw na ito. Walang hanggang liwanag nga ito. Kita nito ang lahat ng sulok. Kahit nasa kalubluban ka ng kuweba, tatama sa iyong liwanag mo. At magtago ka ron. May mga kasama ito na
Pag hindi ka sumunod, salot ang tatama sa'yo. Ito, kaya nga may salot. Dahil, mga masuwayin ang mga tao yung gumagawa ng kasalanan sa Diablo at ang Diablo yan ay talagang pupuksain ito Alam na ng Diablo na kung nasaan yung sinugo ng ating Ama, yung huling sugo. Sa makatuwid ako. Dahil nakita nila ako dito, pumunta na sila dito. Alam na nila. Nakita nila ako dito, nagdadasal pa sila sa ating Ama. Eh ang Diablo, nagdadasal din pala sa ating Ama. Ay sinabi nila. Sa harapan ko mismo nagdasal, nagluluhod. Sabi niya, nagpapasalamat ako Ama dahil pinakilala mo sa akin ang iyong sarok. Yun ang sabi niya. At yun nga, mangyayari na dito lahat ng lalapit dito, makakainom kayo sa saro na ininuman ng ating Panginoon. Isa na siyang iinuman ko at iinuman din ninyo lahat. Siya nawa. At ito nga, mayroon kasing ngayon, may tatlong salot ngayon na panito. Ewan ko kung lumabas na yung isa, dalawa pa lang Ito ay nakasulat dun sa Apokalipsis 9:18 hanggang 21. Apokalipsis 9:18 hanggang 21. Ito, ang ating paksa ngayon naman na isa patungkol dito sa salot dahil ito yung kagamutan sa salot kaya paparinig sa inyo at ating paksa ngayon. Doon sa Apokalipsis 9:18 hanggang 21, basahin na natin. May kapagabulan naman yung oras. 9:18 hanggang 21. Sa pamamagitan ng tatlong salot na ito, ay napatay ang ikatlong bahagi ng mga tao. Ito yung mga kapatid. Itong tatlong salot na ito, dadalawa pa lang Diba? Dadalawa pa lang yung salot Ito yung nangyari na ito Nangyari na ito sa paningin ng ating Ama. Ibig sabihin nito nakaprogram ito sa lupa. Alam na ating Ama, kumbaga ito yung computer, na-compute na ito ng ating Ama, na ito ang laman ng computer. Itong salot. Kaya nakasulat dito, ating basahin ulit. Sa pamamagitan ng tatlong salot na ito ay napatay ang ikatlong bahagi ng mga tao. Sa pamamagitan ng apoy at ng usok at ng asupri na nangagsisilabas sa kanilang mga bibig. Napuksan na Hindi na ito maiiwasan, mga kapatid. Ngayon, pagpapaalala lang. Dahil ito yung mangyayari. Ito yung paalala sa tao. Kaya kinakalat ko ngayon ang salita ng ating Ama. Dahil may salot talaga. Ikatlong bahagi ng tao. Dito sa tatlong salot na ito. Tatlong salot ito na patay ang ikatlong bahagi ng tao. Halimbawa, 3 bilyon ang tao sa buong mundo. Yung 1 bilyon mawawala. Ikatlong bahagi, di ba? Tama ba? Siya nawa. Halimbawa, 3 bilyon ng tao sa sanlibutan. Yung 1 bilyon, mawawala. O, dalawa may iwan. 2 bilyon nung may iwan. Ngayon kapatid, computein mo na kung ilan yung tao sa buong mundo. Makukumpute mo yan dahil bawat bansa ay may may talaan kung ilang milyon sila sa kanilang bansa. Dito sa Pilipinas meron din. May talaan din kung ilang milyon tayo. Ngayon, computein mo lahat yan. Isama-sama mo, pati Pilipinas. Yung buong mundo nga, computein mo kung ilang milyon ang tao.
Halimbawa, 3 billion, ganun na, kung makompute mo. Yung 3 bahagi niya mamatay. Dito sa 3 salot nito. 3, dalawa pa lang yun. Nandito. Pero 3 ito. Oh, ngayon, hanggang sa ano yan? Hanggang sa 21. Sapagkat ang kapangyarihan ng mga kabayo ay nasa kanilang bibig. Kaya ano ibig sabihin ito? Ang kapangyarihan ng kabayo nasa bibig. Talingagang salita ito mga kapatid. Itong lumalabas sa bibig ko, ito yung parang mga kabayo ito. Diretso ito. Ngayon, lumapit ka sa bibig. Lumapit ka doon. Maririnig mo doon kung anong tama. Lumapit ka doon. At hihinto yun kapag sinunod mo yung utos. Hanggat walang sumusunod tuloy-tuloy ang bibig na ito, mga kapatid. At walang tigil din ang salot na ito. Siya na. Ngayon, para huminto yung bibig, lumapit kayo. Para na ninyong hinila yung prino ng kabayo. Hihinto yung salot. Pag linapitan nyo ito, hilahin yung prino ng kabayo. Dahil ang lakas ng kabayo nasa bibig. Ay walang hinto ito ng pagsasalita. Hanggat walang lumalapit, tuloy-tuloy ang salot, mga kapatid. Ito ang katotohanan. Dahil 2017 sinasabi ko na ito. 2019 lumabas yung salot. Pag-aralan nyo mabuti yung sinasabi. Hihintuan ka ng salot pag lumapit ka rito. Para mong hinila yung prino ng kabayo na kabibig. Hindi ka nasakop ng mga salot na lumalabas sa bibig ko. Pag hindi ka sumunod sa utos ng ating Ama, salot talaga ang darating. Pero pag sumunod ka, malabong mangyari sa iyo. Dahil walang salot na lalapit sa iyo. Ito ang ibig sabihin na rito sapagkat ang kapangyarihan ng mga kabayo ay nasa kanilang bibig o nasa kanilang mga buntot. Sapagkat ang kanilang mga buntot ay kawangis ng mga ahas at may mga ulo at siya nilang ipinananakit. Ano ibig sabihin ng buntot? Ando sa bibig at ando sa buntot yung lakas ng kabayo. Bigyan yung salita, yun yung lakas. Papasimula na. Magsisi kayo, bumalik kayo para huwag kayong salutin. Paglipas ng salita, hindi nyo pinakinggan. Paglipas, siyempre yung buntot na yung dadating. O ando na yung salot, sa likodan ng salita. Yun yung buntot ng kabayo. Yun yung pagtama ng salot sa mga tao, matitigas ang ulo. Siya naman. Ito walang papaliwanag nito dahil walang nakakaalam. Ako lang ang bigyan ng ating Ama ng kaalaman sa mga bagay na ito. Ito, ay tuloy natin. At ang nalabi sa mga tao na hindi namatay sa mga salot na ito ay hindi nagsipagsisi sa mga gawa ng kanilang mga kamay upang huwag sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Ay, mga demonyo. Sa mga demonyo, sa mga Diyos-Diyosang ginto at pilak at tanso at bato at kahoy na hindi nakakakita ni nakakarinig man ni nakakalakad man. Yung pabad sa kasalanan ito mga kapatid. Yung sasamba ka sa Diyos-Diyosan, ginawa na naman yung kahapon. Biyernes Santo daw, kahapon, ika nila. Ay iisa lang ang santo mga kapatid na nasa banal na kasulatan. Ang Espiritu Santo lang. Iisa lang yan. At yun yung kanyang mga salita. Ay ang ginagawa ng mga tao. Pinadami ang santo dito sa lupa. May Santo Niño, may San Pedro. Meron pa nga Santa, may Santa Santa Ana. Yun, maraming kasasanta yan. Kasama daw yun ng mga santo. May Santo Papa daw, kasi lungalingaw, Santo Papa. Walang ganyan, hindi pinag-uutos ng ating Ama yan eh.
huwag kang gagawa ng larawan, nakawangis ng anumang bagay na nasa langit, o nasa lupa, o nasa ilalim man ng tubig. Huwag niyong sasambahin. Ganun. Ay anong malala na nangyayari ngayon, nakasalanan ng sanglibutan. Ayun ang pinaggagawa. Ayun yung kahapon. Maraming mga santo-santo na naman na lumabas. Yun yung sinasabi dito na ah, upang huwag sumamba sa mga demonyo. Alam mo, hindi mo ito kasama ng mga demonyo eh. At sa mga Diyos-Diyosang ginto, yun yung mga kasama ng demonyo yan. Malinaw yan mga kapatid. At pilak at tanso at bato at kahoy na hindi nakakakita ni nakakarinig man ni nangakalalakad man. Binubuhat nyo nga eh. Kung ikaw man ay gano'n kapatid. At sila'y hindi nagsipagsisi sa kanilang mga pagpatay kahit sa kanilang mga panggagaway, kahit man sa kanilang pakikiapid, kahit man sa kanilang pagnanakaw. Hindi nagsipagsisi. Yung mga nalabi, may nalabi na 2,000 kung 3,000 sana. O, ngayon, andun sa Apokalipsis pa rin, 18:1 hanggang 8. 18:1 hanggang 8 hanggang 9. Ay, kaya natin. 18:1 hanggang 8 hanggang 9. 18:8 hanggang 9. Kaya natin dire-diretso. Apokalipsis 18:1, 8, 9. Sahin na natin. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay nakita ko ang ibang anghel na nanaog mula sa langit na may dakilang kapamahalaan. At ang lupa ay naliwanagan ng kanyang kaluwalhatian. At siya'y sumigaw na malakas na tinig na nagsasabi, naguho. Naguho ang dakilang Babilonia. Babilonia ay may mga dusdusan. At naging tahanan ng mga demonyo. At kulungan ng mga espiritong karumal-dumal. At kulungan ng bawat karumal-dumal at kasuklam-suklam na mga ibon. Kaya sabi ng ating ama sa akin, alam ko kung saan ka naroon. Nandyan ka sa tirahan ni Satanas. Tirahan ni Satanas sa iyong bansa na puno ng Diyos-Dusan. Sapagkat dahil sa alak ng galit ng kanyang pakikiapid ay nangaguho ang lahat ng mga bansa at ang mga hari sa mga lupa ay nangakiapid sa kanya at ang mga mangangalakal sa lupa ay nagsiyaman dahil sa kapangyarihan ng kanyang kalayawan. Nakita niyo yung kalayawan na ginagawa ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Grabe! Eh kung walang COVID, tuloy-tuloy yan. O, karamihan na, labas-masok yung sa bawat bayan, yung mga mapangalon niya, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, yung mga nagdidisgrasya nga sa kalsada, puro may mga Diyos-Diyosan yung kanilang mga sasakyan. Napakalinaw na sila nagsisigawa ng kasalanan dahil sila mga nagdidisgrasya sa mga daan. Mga kapatid, tingnan nyo mabuti yung mga nagdidisgrasya. Kahit mga bus na yan, tingnan nyo, may mga nakabitin na tapat yung manibela, cross, ganun-ganun. May mga Diyos-Diyosan na maliliit. Pero tingnan mo yung harap, kupi, yung patay, yung driver patay, yung pasahero. Wala makapagliligtas ba naman yan, ba't ganun nangyayari? Puro kapahamakan. Ito, inabot tayo ng oras na. Nasaan na tayo? Oh.
At nakita ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, magsilabas kayo sa kaniya, bayan ko. Huwag tayo daw pumasok sa kanila. Upang huwag kayong mga ramay sa kaniyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng kaniyang mga salot. Huwag tayong tumulad sa kanila. Lumabas tayo sa mga nagsisisamba sa Diyos-Diyosan upang huwag tayong tumanggap ng salot. Diba? So, bilisan natin doon na sa 8 hanggang 9. Hanggang na yung oras. Kaya't darating sa isang araw ang mga salot sa kanya, kamatayan at pagluluksa at kagutom, at siya'y lubos na susunugin sa apoy, sapagkat malakas ang ating Panginoong si isa na ating Ama na humatol sa kanya. At ang mga hari sa lupa na nangakiapid at nangabuhay na malayaw, nakasama niya ay mangagsisiiyak at mangagsisitaghoy tungkol sa kaniya pagkakita nila ng usok ng kanyang pagkasunog. Ano mga kapatid, mga sinusunog ngayon, kung sino yung mga namamatay ng dahil sa COVID na yan, sinusunog. Walang magagawa, mga kapatid. Kapatid mo, silumaan ng salot. Namatay sa salot, susunugin yan. Wala kang magagawa dahil yan kapatid ang nakasulat. Susunugin dito sa huling araw ang mga makasalanan. Siya na. Bata man o matanda, binata man o dalaga, walang pinipili dito. Kaya sinasabi ng ating Ama, bubunutin niya yung masamang damo, dala pati ugat, at itatapon sa apoy. Ganyan ang nangyayari ngayon. Kaya hanggat hindi naniniwala ang mga tao sa sinasabi ko, palaki ng palaki ang salot na yan at hindi lang yan 3. Oh. Basahin natin sa Apokalipsis 15:6 hanggang 8. 15:6 hanggang 8. Ito ang ating mababasa. At pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako at ang santuaryo ng tabernakulo ng patotoo sa langit ay nabuksan. At sa santuaryo ay nagsilabas ang 7 anghel na may 7 salot. Sa inyo mga kapatid. Kanya sinasabi ko 3 lang. Pero sinabi ko sa inyo, hindi lang ito 3. Ito, may 7 salot. Ano tayo? 6. May 7 salot na nararamtan ng mahahalagang bato, tunay at makintab, at nangabibihisan ng gintong pamigkis ang kanilang mga dibdib. Tingnan mga kapatid yung dibdib namin. Tingnan yung mga kapatid. Oh, okay. Nabibigkisan ng kulay ginto yung kanilang dibdib. Ito ay ito yung anino. Anino ito kapatid. Nagsilabas ang hanggang ng 7 salot na nararamtan ng mahalagang bato, tunay na makikintab at nabibihisan ng gintong pamigkis ang kanilang mga dibdib. At isa sa 4 na nilalang na buhay ay nagbigay sa 7 anghel ng 7 mangkok na ginto na puno ng kagalitan ng ating Diyos Ama na siyang nabubuhay magpakailanman.
at napuno ng usok ang santuaryo mula sa kaluwalhatian ng ating Ama at sa kanyang kapangyarihan, at sino man ay hindi makapasok sa santuaryo hanggang sa matapos ang 7 salot ng 7 anghel. Kayo mga kapatid, magiging 7 salot ito hanggat hindi kayo naniniwala sa mga sinasabi. At yan, dito na tayo sa pagtatapos ng ating pakikipagkasundo sa inyo mga kapatid, dahil pagkakasundo ito ang ad natin, magkakasundo tayo, magkaisa tayo, isang pananampalataya sa iisang Panginoon at nag-iisa nating Ama na sa atin ay lumikha at lumikha ng lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Para sa lahat ng mga nakinig, nakaunawa at gustong sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ng ating Ama na kagaya ng pagsunod ko, ang biyaya at kapayapaan na mula sa ating Ama na sa atin ay lumikha sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa, ay mapasa inyo nawang lahat. Siya nawa. Antayin nyo kapatid, may patutuo. Dahil kinakailangan yan. Patutuong yan ay nakasulat din sa banal na kasulatan. Sa patutuo ng 2 o 3 saksi sa mga kautusan ni Moises ay papatayin ang nagkasala. Siya nawa. Hanggang sa muli, kapatid. Ngayon mga kapatid na nandito sa harapan ay tayo magpatotoo sa lahat ng ating mga narinig na salita na galing sa Ama na ibinigay niya sa huling sinugo ngayong huling araw, na walang sawang magsasalita sa ating lahat para sa ating kaligtasan, na kinaroroonan ng buhay na walang hanggan. Taas natin ating tayo sabay-sabay. Kami po ay nagpapatotoo at sumasaksi na ang lahat ng mga salita na inyong narinig ay pawang katotohanan at pawang galing sa banal na kasulatan, na mula sa bibig ng sanga ng Panginoon na si Isa, na anak ng tao, na sinugo ngayong huling araw, na ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig, na sinugo ng ating Ama, na sa atin ay lumikha, at lumikha ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita.